Mga kabida, isang magandang oras po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Ito, sapol talaga yung tanong ho ni Congressman Benny Abante doon ho kay dating Senador Antonio Trillanes po, mga kabida, no po, no? During the Quadcom hearing noong Miyerkules, okay? Yun yung hindi po na-highlight masyado, no? Yung tanong ho ni Congressman Abante kay Trillanes patungkol doon ho sa kanyang kaugnayan sa International Criminal Court, no? Kasi ho, nagtataka po itong si Abante po, mga kabida, kung bakit ho palagi hong nakipag-ugnayan po itong si Trillanes doon sa ICC, ano po, no? Kaya nga, tinanong po niya itong si Trillanes kung ano po yung kanyang kaugnayan sa ICC po, mga kabida. At nung sinabi ho ni Trillanes na siya po yung unang nagsampa ho ng kaso laban ho kay dating Pangulong Duterte, yun po, nag-back in po itong si Abante at yun po, sinabihan po niya itong si Trillanes, mga kabida, na since po ay si Trillanes ay dating sundalo at miyembro ho ng Armed Forces of the Philippines, dapat ho sanang may pagmamahal yun doon sa bayan ho natin, mga kabida, ano po, no? Kumbaga, yung kanyang patriotism, yun yung in question po doon ho kay Congressman Abante, mga kabida, ano po, dahil ho ang term na ginamit ho ni Congressman Abante, mga kabida, na nakipagpuntsaba itong si dating Senador Trillanes sa ICC, ano po, no? Kung tutuusin po, yung ICC, mga kabida, ay hindi po nire-recognize ng gobyerno ho ng Pilipinas hanggang sa ngayon, ano po, no? Since kumalaso tayo noong 2019, mga kabida. Kahit po sinabi ho ng ICC na meron ho silang jurisdiction over sa mga nangyari ho dito sa Pilipinas noong 2016 hanggang 2018, ano po, no? Pero since kumalas ho tayo noong 2019, para hong nabura po yung kanilang jurisdiction po, mga kabida, ano po. Pero pilit hong nakipag-ugnayan itong si Trillanes sa ICC po, mga kabida. Kaya nga, yun po, sa yung question, yung tanong ho ni Congressman Abante kay Trillanes, doon ko po napatunayan, mga kabida, na hindi lang pala pang kontrabida po itong si Abante, ano po, no? Pwede pala itong pang bida, no? Itong si Abante, mga kabida. Yung time na yon, medyo bida itong si Abante, no? At ikinatuwa yun sa mga supporters ho ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At itong mga anti-Abante po, mga kabida, medyo tanggap ho nila yung kanyang ginawa, no? Yung ginawa ho ni Congressman Abante doon kay Trillanes. Sapul na sapul yun eh. Kumbaga, kung sa dart pa yun, bullseye yun, mga kabida, no? Yung uri ho ng tanong ni Abante. Pero hindi lang talaga niya pinurso yun, no? Hanggang doon lang yung tanong ho niya. Pero kahit na, at least, natanong niya yun, no? Kung bakit ho, pilit hong nakipag-ugnayan po itong si Trillanes sa ICC, mga kabida. Ito, pakinggan ho natin itong classic question ho ni Congressman Abante doon kay dating Senador Antonio Trillanes. Narito po. Mr. Chair, muntik nang bumaksak ang Pilipinas sa NPA. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Mayroong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating Chief of Staff, si FBR, upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang NPA saan man sila naroroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag confrontational evangelism. Na ang ibig sabihin nun, habang NPA ay nag-ahasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa
sa mga nag-suggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging konsyal ako ng Maynila. Andiyan po si Attorney Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas nung araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces, that should be a patriot in this country, has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balance lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Issues. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at daan-daan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas. Yan po ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Ayun po, bullseye. Sapul po mga kabida, ano po, yung tanong na yun. No? Classic question yun. No? Para dun kay dating Senador Antonio Trillanes. Patakin nyo nakuhang tanungin ni Congressman Abante itong si Trillanes. Ano po, no? Yung perception kasi, dun ho kay Trillanes, para hong pakawala ho ng Quadcom po ito mga kabida. No? Unang-una po, surprise po yung kanyang pagdalo ho doon sa Quadcom hearing. Hindi ho natin inakala na inimbitahan pala itong si Trillanes ng Quadcom po mga kabida. Alam naman po natin, andun si Duterte, andun ho si De Lima, para pong pinagkaisaan po itong si Duterte. No? Inimbita lahat yung mga kalaban ho ni Duterte mga kabida doon ho sa Quadcom hearing. Kaya nga, ang sabi ko, on the other side, hindi maganda yung ginawa ho ng Quadcom. Ano po? At least nabura yun. Matapos in-employ ho ni Congressman Abante yung kanyang tanong, yung kanyang classic question po kay Trillanes. Hindi ho nakasagot. Ha? Hindi nakasagot po itong si Trillanes. Nung sabihin ho ni Congressman Abante na siya po ay nakipagkuntsaba doon sa ICC, ano po, no? Di ba? At may tuturing isang pag-traidor sa bayan, mga kabida, yung ginawa ho ni Trillanes. Mantakin nyo mga kabida, ipinagkanulo ni Trillanes yung kanyang kapwa Pilipino, no? Yung dating Pangulong Duterte, isang Pilipino po. Pero ang ginawa ho niya, sinampahan ho niya ng kaso doon sa ICC. Sa halip po, dito sa Pilipinas yung kanyang ginawa. Ano po, mga kabida? Kaya nga, hindi ho natin recognize mga kabida yung jurisdiction ho ng ICC dito ho sa Pilipinas. Bakit? Kasi ho, functional yung courts ho natin. Yung justice system, buhay na buhay pa no? Hindi pa patay. Diba?
pwede lang hong manghimasok itong ICC mga kabida kung yung courts ho natin disabled na, yung justice system ho natin patay na. Ano po, no? Buhay na buhay yan eh. Bakit ho manghihimasok po itong banyaga dito ho sa soberenya ho ng Pilipinas, no? Yun yung hindi maganda mga kabida, no? Yung ginawa ho ni Trillanes na nakipag-ugnayan doon sa ICC, kahit na po meron ho tayong korte dito, mas pinili niyang isampa yung kaso doon sa banyaga, no? Doon ho sa ICC mga kabida. Isang uri ho ng pag-traidor ho sa bayan mga kabida yung ginawa ho ni Trillanes. Ano po? No? Yung interpretasyon ho ng karamihan mga kabida, yung ginawa ho ni dating Senador Trillanes po, yung pagsampa ho niya ng kaso doon sa ICC, ay isang uri ho daw ng pag-traidor sa bayan. Ano po? No? Yung kanyang pagkanuluho kay dating Pangulong Duterte ay isang pag-traidor ho ni Trillanes sa kapwa niya Pilipino. Okay? So ano po yung implication doon, no? Mga kabida. Para bang lumabas mga kabida sa ginawa ho ni Trillanes, parang wala hong kakayahan ang mga courts ho natin dito sa Pilipinas na i-try po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po, no? Kaya nga pinili ho ni Trillanes na doon na lang isampa ang kaso sa ICC mga kabida. Isang pang-iinsulto 'yon, no? Doon ho sa judiciary, ano po? 'Di ba? Oh, ito pa. Kung pinili ho ni Trillanes yung kanyang kaso na isampa doon sa ICC, bakit ho siya nag-file ho ng kaso sa korte ho natin dito sa Pilipinas laban ho kay dating Pangulong Duterte at iba pa? 'Di ba? Kung maalala ho ninyo mga kabida, meron ho siyang final na plunder case laban ho kay dating Pangulong Duterte at maging itong si Senador Bongo, ano po, no? So, doble kara po itong si Trillanes. Hindi ho natin alam kung ano talagang gusto niya eh. 'Di ba? Kung gusto ho niya dito sa Pilipinas, dapat bawiin niya yung kaso ho niya doon sa ICC mga kabida, ano po. At isa pa mga kabida, every time ho na may mga developments dito sa Pilipinas laban ho sa mga Duterte, agad-agad po itong magsumbong doon sa ICC. In fact, yung transcript ho ng anong tawag ho dito? Hearing dyan ho sa Senado, na i-transmit pa doon sa ICC, ano po mga kabida? O sino mang gumawa doon? Di ba yung kampo ni Trillanes, di ba? Kasi siya yung naglabas ho ng information na nai-transmit na daw doon sa ICC yung mga sinabi ho ni dating Pangulong Duterte doon sa Senate, mga kabida, ano po, no? So yun po yung classic example ho kung bakit marami hong nagsasabi na ito pong si Trillanes po ay traidor ho sa bayan. Nag-traidor sa bayan po itong si Trillanes mga kabida. So nararapat lang yung ginawa ho ni Congressman Abante mga kabida doon kay Trillanes. Sapul na sapul yung kanyang tanong. Yung kasi yung tanong kung bakit ho nakipag-ugnayan pa itong si Trillanes sa ICC? Wala ho ba siyang pagmamahal sa bayan? Diba? Bakit ho pinili niya yung ICC na maging venue doon sa kanyang pagsampa ho ng kaso laban ho kay dating Pangulong Duterte? Bakit ho hindi dito sa Pilipinas? Ano po mga kabida? Diba? So yun po, no? At least kahit papaano, no? May kabutihan pa rin ginawa po itong si Congressman Abante mga kabida, no? Tuwang-tuwa yung mga anti-Abante at saka pro-Duterte mga kabida sa ginawa ho ni Abante. Sana po marami pang ganun. Ang sabi ho ng mga pro-Duterte mga kabida, maniniwala lang po sila kay Abante kung magiging patas yung kanyang pag-handle ho sa Quadcom hearing dyan ho sa House of Representatives. Ano po mga kabida. For your comments, you can drop your comments down. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.